Ano na naman syempre yung negative sides ng pagiging LDR. Wala tayo sa mga ganitong mga pagkakataon na kailangan tayo ng mga partner natin. Hi guys! Welcome to my LDR Diaries. Yesterday po ay nakausap ko si Mrs. And nabalita niya po sa akin na na-experience niya ang isang trahedya na talagang ako ay nagulat at natakot. Nandun sila sa car wash kahapon at habang naghihintay ng kanilang turn na malinis ang kanilang sasakyan ay may isang customer na malapit sa kanya around 2 meters ang layo na bigla nilang may bumaril. Napakalapit po nito sa kanya at nasaksihan niya ang lahat. Nakakatakot talaga ang ganung sitwasyon at syempre maraming mga tao doon na nagpanik at sino nga ba ang hindi magpapanik kung ang katabi mo ay bigla na lang may babaril. Luckily, misis ko ay matibay talaga, matapang. Kaya, nagulat siya, pero hindi naman siya masyadong naapektuhan ng nangyari. Hindi siya madaling madala sa emosyon at takot at that time. Malinaw ang isip niya. Kaya, hindi siya nagpanik. Ako ang nagulat. At syempre, medyo shock din ako. Dahil ako hindi ko pa na-experience yan bigla nilang may babaril doon sa malapit sa'yo. Kaya ang initial reaction ko ron, kumusta kaya si Mrs.? Kumusta kaya siya? Na-shock ba siya? Inisip ko lang guys, napaka hirap nung malayo ka talaga. Hindi mo makita kung ano ang lagay ng kapartner mo, ng asawa mo. Pag nangyayari yung mga ganitong mga bagay. Kung nandito siya sa tabi ko, syempre, ang gagawin ko na una ay akapin ko siya at kukumustahin ko kung anong lagay niya. Ganun talaga pag LDR, wala tayong magagawa doon kundi talagang makapag-usap lang. Wala tayong physical na contact, puro video call. Syempre, yung pag-aalala natin ay napakataas noon. Kasi napaka-hopeless ng ating ng lagay noon kasi malayo tayo sa kanila. Doon naman syempre yung negative sides ng pagiging LDR. Wala tayo sa mga ganitong mga pagkakataon na kailangan tayo ng mga partner natin. Hindi ko sinasabi na kung nandun ako at mag-asama kami ay may iwasan na yung mga ganitong sakuna. Hindi po yun ang ibig sabihin. Pero kung nangyari man yun ay siguradong mag-asama kami at madali ko siyang mapoprotektahan at madali ko siyang maiko-comfort kung sakali na matatakot siya doon sa situation na yun. Well guys, ganun talaga, aksidente, hindi natin may iwasan yan. Dumarating at dumarating ang aksidente kahit na hindi natin inaasahan. Ang mahalaga lang siguro ay na-update natin ang isa't isa at syempre kukumustahin natin kung okay lang ba ang ating mga partner o asawa. At saka hindi natin maiwasan to Wala tayong magagawa kundi manalangin na lang at maipagdasal natin ang ating mga asawa at mga family natin na walang mangyayari sa kanila. At yun lang po ang aking thoughts for today and see you again to my next vlog. Bye-bye!